Hindi lang isa, Nurse Ignacio. Ang boses ni Dra. Santos ay kalmado, halos walang emosyon, pero para kay Alina, ang mga salitang iyon ay tumama na parang kulog sa isang tahimik na silid. Napakapit siya sa lailayan ng kanyang damit, ang mga mata niya ay nakapako sa itim at puting imahe sa monitor. Isang maliit na tuldok. Isang tibok ng puso na kumukurap-kurap na parang munting bituin. Iyon pa lang, sapat na para mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Pero sinabi ng doktora, hindi lang isa. Ano po nang ibig ninyong sabihin, doktora? Halos pabulong na tanong ni Alina. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, mas malakas, na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahang iginalaw ni Dra. Santos ang malamig na instrumentong nakadikit sa kanyang tiyan. Tingnan mo rito, sabi nito, itinuturo ang screen. Ito ang isa, di. Nag-zoom in ang imahe sa kumukurap-kurap na tuldok. Ito ang pangalawa, di. Iginalaw niya ulit ang probe, at sa tabi ng unang tuldok, isang panibagong bituin ang lumitaw. Napasinghap si Alina. Dalawa. Kambal. Ang luha sa kanyang mga mata ay nagsimula ng mamuo. At ito, di. Huminto ang doktora sa isang bahagi ng screen. Ang pangatlo. Tatlo. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa isipan ni Alina. Tatlo. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi tatlo. Tatlong maliliit na tibok ng puso. Tatlong buhay na nabubuo sa loob niya. Hindi na niya napigilan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa, hanggang sa naging isang tahimik na agos ito sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong, nag-uumapaw na kaligayahan. Isang kaligayahan na napakatindi na halos hindi na niya kayang dalhin. Tatlo, di. Inulit niya, ang boses ay basag at puno ng pagkamangha. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang idinampi sa kanyang patagpang tiyan. Sa ilalim ng kanyang palad, may tatlong himalang nagaganap. Ang mga himala nila ni Miguel. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting lumawak habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Si Miguel. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Siguradong magugulat siya. Baka hindi siya maniwala sa simula. Ngunit kilala niya si Miguel. Sa huli, ang pagkabigla nito ay mapapalitan ng isang malawak na ngiti, ang klase ng ngiti na unang nagpatibok sa puso niya. Matapos ang konsultasyon, lumabas si Alina sa klinika na parang lumulutang sa alapaap. Mahigpit niyang hawak ang sobre na naglalaman ng kanyang unang ultrasound picture. Ito na ang pinakamahalagang pag-aari niya sa buong mundo. Sumakay siya ng jeepney pauwi, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nakatanaw siya sa labas ng bintana, pero hindi ang mga nagdaraang sasakyan at gusali ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang hinaharap. Nakikita niya ang mukha ni Miguel. Hahawakan nito ang kanyang mga kamay, titingnan siya sa mata, at sasabihing, pakasalan mo ako, Ali. Luluhod ito sa harap niya, sa harap ng lahat. At syempre, ang isasagot niya ay isang matamis, walang pag-aalinlangang. Dahil tatlo sila, kailangan nila ng mas malaking bahay. Hindi na pwede ang maliit na apartment na inuupahan niya ngayon. Siguro isang bahay na may maliit na hardin, kung saan pwedeng maglaro ang mga bata. Isang lalaki at dalawang babae. O dalawang lalaki at isang babae. Hindi mahalaga. Mamahalin nila sila ng pantay-pantay. Napangiti siya sa kanyang sarili. Ang mga pasahero sa jeep ay napapatingin sa kanya, marahil ay iniisip na nababaliw na siya, isang babaeng nakangiti mag-isa. Pero wala siyang pakialam. Walang sinuman o anuman ang makasisira sa kanyang kaligayahan sa sandaling ito. Pagdating niya sa kanyang apartment, ang unang ginawa niya ay kunin ang ultrasound picture mula sa sobre. Tinitigan niya ang tatlong maliliit na tuldok. Ang kanyang mga anak. Inilagay niya ang litrato sa kanyang bedside table, sa tabi mismo ng naka-frame na litrato nila ni Miguel, kuha noong huli silang mag-date sa Tagaytay. Bagay na bagay sila roon. Isang masayang pamilya. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang palad ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan. Wala pa siyang nararamdamang pagbabago sa pisikal, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagbago na ang lahat. Hindi na siya si Alina lang. Siya na si Mommy. Hello, babies ko, bulong niya sa hangin, ang boses ay puno ng lambing na kahit siya ay nagulat.
Naririnig niyo ba si Mommy? Isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Hintayin niyo lang si Daddy, mga anak, pagpapatuloy niya, na parang kausap ang tatlong pinakamahalagang nilalang sa mundo. Siguradong pauwi na rin yon mula sa trabaho. Magiging masayang-masaya siya, pag nalaman niya ang tungkol sa inyo. Bibilhan niya kayo ng napakaraming laruan. At ipagpapatayo niya tayo ng malaking-malaking bahay. Kinuha niya ang naka-frame na litrato nila ni Miguel. Ang gwapo-gwapo talaga ng nobyo niya. Ang mga mata nito ay laging nangungusap at ang ngiti nito ay kayang-kayang magpatunaw ng kahit anong problema. Siya ang kanyang pangarap. Ang kanyang lahat. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, si Miguel ang kanyang naging sandalan. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na mangarap ng mas mataas pa. Ipinangako nito sa kanya ang mundo. At ngayon, bibigyan niya ito ng 3 mundo bilang kapalit. Isang pamilya. Ang kanilang sariling pamilya. Bigla, hindi na siya makapaghintay. Ang balitang ito ay napakaganda para sa Rilinin. Kailangan na itong malaman ni Miguel. Ngayon na. Mabilis niyang ibinalik ang litrato sa mesa at kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang kanilang conversation. Hindi ito panginginig sa takot, kundi sa purong kaba at pananabik. Tinitigan niya ang kumukurap na cursor sa screen, nag-iisip ng perpektong mga salita. Paano mo sasabihin sa taong mahal mo na magiging tatay na siya ng triplets? Sa huli, simple lang ang kanyang tinipa. Mga salitang nanggagaling diretso sa kanyang puso. Migs, you know I love. May sasabihin akong napakagandang balita. Magkita tayo. Pinindot niya ang send. Ang tunog ng pagpapadala ng mensahe ay parang hudyat ng pagsisimula ng bago nilang kabanata sa buhay. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang puso niya ay tumitibok kasabay ng 3 maliliit na pusong nabubuo sa loob niya. Tinitigan niya ang kanyang cellphone, nag-aabang sa reply. Anumang oras mula ngayon tutunog ito. At alam niyang ang mababasa niya ay magpapatunay na ang lahat ng kanyang pangarap ay malapit ng magkatotoo. Napakaganda ng gabi. Ang paborito nilang restaurant ay puno ng mahinang tugtugin at maligamam na ilaw mula sa mga kandila sa bawat mesa. Ito ang lugar kung saan sila unang nag-date, ang lugar kung saan unang sinabi ni Miguel na mahal niya siya. Ito ang perpektong lugar para simulan ang bago nilang buhay. Hindi mapakali si Alina sa kanyang upuan. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang namamasang palad sa kanyang bestidang bulaklaking. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga paa ay bahagyang nanginginig sa kaba at pananabik. Bawat pagbukas ng pinto ng restaurant, napapatingala siya, ang puso ay umaasang si Miguel na iyon. Good evening, ma'am. Would you like to order first? Tanong ng waiter. Hindi pa. Hinihintay ko pa kasi ang kasama ko, sagot ni Alina, pilit nang umingiti. 20 minuto na siyang naghihintay. Hindi naman karaniwang nalilate si Miguel. Siguro ay na-traffic lang ito. O baka may tinapos lang na importanteng meeting. Isa siyang sales supervisor sa isang malaking pharmaceutical company, laging abala ang kanyang schedule. Para palipasin ang oras, kinuha niya ulit ang sobre mula sa kanyang bag, dahan-dahan niyang inilabas ang litrato. Ang 3 munting tuldok. Ang kanyang mga anghel. Inisip niya kung paano niya ito ibibigay kay Miguel. Ibubulong ba niya muna? O ipapakita na lang bigla? Marahil ang pangalawa ang mas maganda. Gusto niyang makita ang pagbabago sa ekspresyon nito, mula sa pagkalito hanggang sa purong saya. Sa wakas, bumukas muli ang pinto at pumasok si Miguel. Tumayo si Alina, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ngunit ang ngiting iyon ay bahagyang kumupas nang makita niya ang mukha ni Miguel. Wala roon ang inaasahan niyang ngiti. Ang kanyang noo ay nakakunot at ang kanyang mga mata ay tila pagod at iritado. Kanina ka pa, tanong nito, ang boses ay walang init. Hindi man lang siya nito hinalikan sa pisngi, gaya ng dati nitong ginagawa. Okay lang, kararating ko lang din, pagsisinungaling ni Alina, pinipilit na panatilihin ang saya sa kanyang boses. Pagod ka ba? Umorder na tayo kung gusto mo. Umupo si Miguel sa tapat niya, inilapag ang kanyang mamahaling briefcase sa tabi. Medyo. So, ano yung importanteng sasabihin mo? Nagmamadali kasi ako. Ang mga salita niyang iyon ay parang isang maliit na tusok sa puso ni Alina.
Nagmamadali. Sa paborito nilang lugar. Pero ipinagsawalang bahala niya ito. Baka stressed lang talaga sa trabaho. Ang balita niya ang mag-aalis ng lahat ng pagod na iyon. Huminga siya ng malalim, ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang inilalabas ang litrato mula sa sobre. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa at marahang itinulak palapit kay Miguel. Mixty. Sabi niya, ang boses ay halos manginig sa tuwa. Magiging magulang na tayo. Tumingin si Miguel sa kanya, pagkatapos ay sa litratong nasa mesa. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang itim at puting imahe. Si Alina naman ay nakatitig sa mukha ni Miguel, bawat segundo ay parang isang oras, hinihintay ang pagsabog ng kaligayahan na pinangarap niya buong araw. Pero walang dumating na ngiti. Walang luhang namuo sa mga mata nito. Sa halip, ang kunot sa noo ni Miguel ay lalong lumalim. Ang kanyang mga labi ay naging isang tuwid na linya. Ibinalik niya ang litrato sa mesa na parang isang basurang walang halaga. Ano to? Tanong niya, ang boses ay malamig at walang kabuhay-buhay. Nawala ang ngiti ni Alina. Napalitan ito ng pagkalito. Anak natin, Migs, ulit niya, medyo mas mahina na ngayon. Tatlo sila triplets. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Miguel. Ngunit hindi ito tawa ng saya. Ito ay isang tawang mapakla at puno ng pang-iinsulto. Umiling-iling siya, na parang hindi makapaniwala sa kahibangang naririnig. Hindi sa akin yan, sabi niya, ang bawat salita ay parang matatalim na kutsilyong tumutusok sa dibdib ni Alina. Aanong-anong ibig mong sabihin, nautal na tanong ni Alina. Ang init ng pananabik sa kanyang katawan ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig. Migs, ano nang sinasabi mo? Siyempre sa iyo yan. Pinilit niyang tumawa, isang tawang pilit at nanginginig. Nagbibiro ka ba? Hindi magandang biro to, Migs. Pero hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Miguel. Nanatili itong malamig na parang bato. Tingin mo ba nagbibiro ako, Alina? Seryoso ako. Paano hindi sayo? Ang boses ni Alina ay unti-unting humihina, nagiging desperadong bulong. Yung gabi pagkatapos ng party sa office nyo, halos isang buwan na ang nakalipas. Umuwi tayo sa apartment mo. Tayong dalawa lang. Sumandal si Miguel sa kanyang upuan, isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngising nakakakilabot. Alina, lasing na lasing ka noon. Halos hindi ka na makatayo. Ihinatid kita, pero sa labas lang ng building mo. Pagkatapos noon, umuwi na ako. Ang bawat salita niya ay isang kasinungalingan at alam ito ni Alina. Malabo man ang alaala niya sa gabing iyon, may isang bagay siyang natatandaan ng malinaw, ang paggising niya kinaumagahan. Nagising ako sa kama mo, sabi ni Alina, ang boses niya ay may bahid na ng tapang, ng paggigiit sa katotohanan. Wala ka na nang magising ako, pero naamoy ko pa ang pabango mo sa unan. Nakasabit pa sa upuan ang jacket mo. Huwag kang magsinungaling sa akin, Miguel. Isang halakhak na naman ang kumawala kay Miguel. Umiling siya, na parang naaawa sa kahangalan ni Alina. So, ano nang pinapatunayan on? Lasing tayo. It was a mistake. Isang pagkakamali na kailangan nating kalimutan. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Alina, at sa unang pagkakataon, nakita ni Alina ang isang estranghero. Isang malamig, walang pusong estranghero. Makinig ka, Alina, sabi nito, ang boses ay seryoso at may bigat. At makinig kang mabuti dahil minsan ko lang itong sasabihin. Ikakasal na ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Alina. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang ingay ng restaurant ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso na unti-unting nadudurog. Iikakasal, naulit niya, ang salita ay parang lason sa kanyang dila. Pero paano? Kanino? Hindi mo siya kilala. At hindi na iyan mahalaga, sagot ni Miguel, iwinawaksi ang tanong na parang langaw. Ang mahalaga, maayos na ang lahat. Nakaplano na. At hindi ko hahayaang masira ang planong iyon dahil lang sa isang pagkakamali. Ang pagkakamali na tinutukoy nito ay ang tatlong buhay na nasa sinapupunan niya. Ang mga pangarap niya. Ang pamilya nila. Pero paano tayo? Umiiyak na tanong ni Alina,
hindi na napigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang mga pangako mo, ang mga anak natin, Migs. Paano sila? Sa puntong iyon, ang huling bahid ng pagpapanggap sa mukha ni Miguel ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng purong pagkasuklam. Dahan-dahan siyang yumuko palapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Walang tayo, Alina. At lalong walang anak natin, Anya, ang bawat salita ay mariin at mababa, na parang isang sumpa. Ang kanyang boses ay naging isang nakakakilabot na bulong. Gawin mo ang lahat para mawala yan. Napaatras si Alina, na parang nasusunog sa lamig ng kanyang tingin. Ano? Bingi ka ba, umismid ito? Ipakuha mo yan. Ipalaglag mo. Itapon mo. Don't care how you do it, just get rid of them. Ang mga salita ay lumabas sa bibig nito ng walang awa, na parang nag-uutos lang na magtapon ng basura. Kung hindi, pagbabanta nito, sisirain ko ang buhay mo. Ang career mo bilang nurse. Lahat. Ang nanginginig na kamay ni Alina ay napahawak sa kanyang tiyan, isang kilos na puno ng proteksyon. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Tila nabasa ni Miguel ang kanyang iniisip. Kinuha nito ang kanyang pitaka, dumukot ng isang makapal na talaksa ng pera, libo-libo at walang seremonyang inihagis sa mesa. Ang mga perang papel ay kumalat sa tabi ng ultrasound picture. Ayan, sabi nito. Para sa problema mo. Tumayo si Miguel, inayos ang kanyang damit na parang katatapos lang ng isang business meeting. Hindi na niya muling tinignan si Alina. Naglakad siya papalayo ng hindi lumilingon, bawat hakbang ay nag-iiwan ng malalim na sugat sa puso ni Alina. Naiwan si Alina na nakaupo roon, nakatulala. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, tumutulo sa ibabaw ng kanyang damit. Sa harap niya, sa ibabaw ng mesa, ay ang dalawang bagay na sumasagisag sa kanyang nawasak na mundo, ang litrato ng 3 tibok ng puso, at ang pera na katumbas ng kanilang kamatayan. Ang halik ng pangarap ay naging isang halik ng kamatayan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang fluorescent na ilaw sa koridor ng ospital ay walang awa, pinapatingkad nito ang bawat anino at bawat bakas ng pagod sa mukha ng mga dumaraan. Para kay Rafael de Castro, ang gabing iyon ay katulad lang ng ibang gabi, isang walang katapusang serye ng mga pasyente, mga chart, at amoy ng antiseptic. Hanggang sa nakita niya si Alina. Nakasalubong niya ito malapit sa nurses station. Sa unang tingin, para siyang multo. Walang kulay ang kanyang mukha, at ang karaniwang sigla sa kanyang mga mata ay ganap na nawala, napalitan ng isang blankong titig na tumatago sa lahat ng bagay pero walang nakikita. Naglalakad siya na parang isang sleepwalker, ang kanyang mga balikat ay nakakrus, na tila pasan niya ang bigat ng buong mundo. Isang malakas na puwersa ang nagtulak kay Rafael na tumakbo palapit sa kanya. Gusto niyang hawakan ang mga braso nito, yugyugin siya pabalik sa katotohanan, at tanungin kung ano ang nangyari. Gusto niyang sabihin na nandito lang siya, na handa siyang makinig. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila ibinaon sa sahig. Isang malamig na kamay ng kasalanan ang pumigil sa kanya. Anong karapatan niyang mag-alok ng tulong? Paano niya sasabihin kinandito lang ako kung sa katotohanan, siya ang isa sa mga dahilan ng sakit na iyon? Nilagpasan siya ni Alina na hindi man lang siya napansin. Ang imahe ng kanyang nawawalang tingin ay sumunog sa isipan ni Rafael, isang paalala ng isang sikretong kanyang itinatago, isang kasalanang unti-unting pumapatay sa kanya sa loob. Ang buong shift niya ay naging isang impyerno. Hindi niya maalis sa isip niya si Alina. Ang bawat pag-check up niya sa pasyente, ang bawat pagpirma niya sa reseta, ay sinasamahan ng isang alaala mula sa gabing iyon. Ang gabing iyon. Nagsimula ito sa isang maingay na bar sa corporate party ng kumpanya ni Miguel. Nandun si Rafael dahil inimbitahan siya ni Alina bilang kaibigan. Nakita niya kung paano ipinagmalaki ni Miguel si Alina sa mga kasamahan nito na parang isang tropeo. Nakita rin niya ang pag-inom ni Alina, sinusubukang sabayan ang saya ng lahat, sinusubukang maging perpektong nobya para sa perpektong si Miguel. At nakita niya ang nangyari pagkatapos. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan, isang selos na walang basehan, at biglang nagbago ang lahat. Sa harap ng maraming tao, sinigawan ni Miguel si Alina, ipinahiya ito sa mga salitang hindi kailanman dapat marinig ng sinuman, lalo na mula sa taong mahal mo.
Si Rafael ang lumapit. Siya ang umakay kay Alina palayo sa kahihiyan. Siya ang nag-alok na ihatid ito pa uwi, dahil si Miguel ay bigla na lang naglaho kasama ang iba pang mga kaibigan. Sa loob ng taxi, ang ulo ni Alina ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang amoy ng kanyang buhok at ang init ng kanyang hininga ay isang matamis na pahirap para kay Rafael, na matagal nang itinatago ang kanyang nararamdaman. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo, isang pagkakasunod-sunod ng mga desisyong pinagsisisihan niya hanggang ngayon. Ang pag-akyat sa apartment nito dahil hindi niya ito kayang iwanang mag-isa sa ganoong kalagayan. Ang pag-upo sa tabi nito sa sofa habang umiiyak ito. Ang isang sandali ng kahinaan. Ang isang nakakasuklam na pagkakamali. Kinabukasan, umalis siya bago pa man magising si Alina, dala-dala ang isang bigat sa kanyang dibdib na mas mabigat pa kaysa sa lahat ng medical books na binuhat niya sa buong buhay niya. Natapos ang kanyang shift, pero imbes na umuwi, nagkulong siya sa on-call room. Sumandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Tumingin siya sa salamin sa tapat niya. Ang nakita niya ay hindi isang doktor. Ang nakita niya ay isang duwag. Isang traitor. Naalala niya ang kanyang ama. Isang lalaking magaling magsalita, magaling mangako, ngunit sa huli, iniwan sila para sa ibang babae. Isang lalaking hindi marunong managot sa kanyang mga pagkakamali. Buong buhay niya, ipinangako ni Rafael sa kanyang sarili na hinding-hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Ngunit ano ang ginawa niya? Nilabag niya ang tiwala ng nag-iisang babaeng minahal niya. At ngayon, nakita niya ang resulta sa mga mata nito. Ang sakit na iyon, ang kawalan ng pag-asa, kasalanan niya ang isang bahagi niyon. Hindi na niya kaya. Ang sikretong ito ay isang kanser na kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang pagiging tahimik ay hindi pagprotekta kay Alina, ito ay pagiging duwag. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagtatago sa dilim. Ito ay pagharap sa liwanag, gaano man ito kasakit. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na nakakatakot ngunit tama. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga hakbang ay determinado. Nilisan niya ang ospital at naglakad sa ilalim ng madilim na kalangitan ng gabi, patungo sa apartment ni Alina. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Nang makarating siya sa pinto ng apartment nito, huminto siya. Naririnig niya ang mahinang hikbi mula sa loob. Ang tunog na iyon ay parang isang punyal na bumaon ng mas malalim sa kanyang puso. Kumatok siya. Mahina lang pero sapat na para marinig. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Alina. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang buhok ay magulo. Nakatingin siya kay Rafael na may pagtataka. Rafa, anong ginagawa mo rito? Huminga ng malalim si Rafael, pinupuno ang kanyang mga baga ng hangin para sa mga salitang susunod niyang bibitawan, mga salitang babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng sinaktan niya nang hindi nito nalalaman. Ali, di. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Patawarin mo ako, Li. Napahinto siya, kinukuha ang huling lakas ng loob na natitira sa kanya. Nakakunot ang noo ni Alina, ang pagtataka sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala. Para saan, Rafa? Wala kang kasalanan, sabi nito, ang boses ay pagod at mahina. Umiling si Rafael. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mayroon, Ali. Mayroon akong kasalanan. Isang malaking kasalanan. Ang mga hikbi ni Alina ay tumigil. Tinitigan niya si Rafael, sinusubukang unawain ang sakit na nakikita niya sa mga mata ng kanyang kaibigan. Ang sakit na iyon ay parang salamin ng sarili niyang sakit. Hindi na kayang pigilan ni Rafael ang mga salitang kanina pa gustong kumawala. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan, gaano man ito kapangit. Ito ang tanging paraan. Yung mga sinabi ni Miguel. Pagpapatuloy niya, halos pabulong. Yung sinabi niyang hindi sa kanya totoo iyon. Napasinghap si Alina. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya. Hindi, Ali, giit ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Hindi siya nagsisinungaling. Dahil alam ko kung sino ang ama. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa dilim ng maliit na apartment na iyon, sa gitna ng mga durog na pangarap ni Alina,
binitawan ni Rafael ang mga salitang wawasak sa huling natitirang piraso ng kanyang mundo. Ali, patawarin mo ako. Ako ang ama ng mga dinadala mo. Ang mga salita ay lumutang sa hangin, mabibigat at nakalalason, humahanap ng lugar na lalapagan sa wasak ng isipan ni Alina. Ako ang ama ng mga dinadala mo. Hindi. Ang unang reaksyon niya ay pagtanggi. Isang marahas, tahimik na pag-iling ng kanyang ulo. Ang utak niya ay tumatangging iproseso ang impormasyon. Impossible. Isang masamang panaginip lang ito. Ang sakit na dulot ni Miguel ay nagdulot sa kanya ng halusinasyon. Iyon lang. Pero si Rafael ay nakatayo pa rin sa harap niya. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Hindi ito panaginip. Isang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Alina. Hindi ito tawa ng saya. Ito ay isang tunog na basag at puno ng kabaliwan, isang tunog na nagmula sa isang lugar ng sobrang sakit na wala nang mailuluha pa. Sinungaling, sabi niya, ang boses ay walang emosyon na parang yelo. Tinitigan niya si Rafael, pero hindi na niya ito nakikita bilang si Rafa, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang nakikita niya ay isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng pamilyar na balat. Pareho kayo ni Miguel. Mga sinungaling. Ali, pakiusap, pakinggan mo muna ako, pagsusumamo ni Rafael, isang hakbang palapit sa kanya. Agad na napaatras si Alina, na parang ang presensya nito ay nakasusunog. Huwag kang lalapit sa akin, sigaw niya, at sa wakas, ang pagkabigla ay nagbigay daan sa isang naggangalit na apoy. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagtataksil na tiniis niya sa gabing iyon ay naghanap ng paglalabasan. Si Miguel ang nagsimula ng sunog. Pero si Rafael ang nagbuhos ng gasolina. Ano nang sasabihin mo? Tanong niya, ang boses ay tumataas sa bawat salita. Na nagsisisi ka? Na hindi mo sinasadya? Ganon ba, Rafa? Hindi mo sinasadyang samantalahin ang kahinaan ng kaibigan mo. Ang kaibigan mong lasing at wasak ang puso. Ang mga malabong alaala mula sa gabing iyon ay biglang bumalik, ngunit ngayon, ang mga ito ay may bagong, mas madilim na kahulugan. Ang pag-akay sa kanya ni Rafael ay hindi na pagtulong, ito ay pagkakataon. Ang pagdadala sa kanya sa apartment ay hindi na pag-aalala, ito ay plano. Ang mga braso nitong nakaalalay sa kanya ay hindi na sandalan, ito ay isang bitag. Dalawang traitor. Ang kanyang mundo ay binuo sa paligid ng dalawang lalaki, at sa isang gabi, pareho siyang sinaksak ng mga ito sa likod. Hindi ganoon, Ali. Mahal kita, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay desperado, punit-punit. Matagal na kitang mahal. At nang gabing yon, nagkamali ako. Isang pagkakamali na handa kong pagbayaran habang buhay. Pananagutan ko ang lahat. Ang mga salitang "i-mahal kita" at "i-pananagutan" ay ang mga huling salitang gustong marinig ni Alina. Ang mga ito ay insulto. Ang mga ito ay lason. Ang galit sa kanyang dibdib ay sumabog. Sa isang mabilis na kilos na hindi niya namalayan, ang kanyang kanang kamay ay lumipad at dumapo ng buong lakas sa pisngi ni Rafael. Iyahe! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngao sa maliit na silid, kasing ingay ng pagbasag ng huling piraso ng kanyang tiwala. Napatigil si Rafael, ang kanyang mukha ay napalingon sa gilid, isang mapulang marka ang unti-unting lumitaw sa kanyang balat. Tumingin siya pabalik kay Alina, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit hindi ng galit. Anong responsibilidad? Sigaw ni Alina, ang mga luha ng galit ay dumadaloy na ngayon sa kanyang mga pisngi. Matapos mo akong pagsamantalahan? Anong pananagutan ang pinagsasabi mo? Ang tawag mo sa ginawa mo, pag-ibig. Kasuklam-suklam ka. Sinubukan muling magsalita ni Rafael, ngunit pinutol siya ni Alina. Umalis ka, sabi niya, ang boses niya ngayon ay mababa at puno ng pagkasuklam na nakakakilabot. Umalis ka sa pamamahay ko. Itinuro niya ang pinto, ang kanyang braso ay nanginginig. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Para sa akin, patay ka na. Pareho kayo ni Miguel. Mga traidor. Walang nagawa si Rafael. Ang bawat salita ni Alina ay isang sentensya ng kamatayan sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang kanyang mga balikat ay nakakrus sa bigat ng kanyang kasalanan. Binuksan niya ang pinto at lumabas, isinasara ito ng marahan sa kanyang likuran.
Sa sandaling tumunog ang pag-click ng seradura, ang lahat ng lakas sa katawan ni Alina ay biglang nawala. Ang kanyang mga binti ay bumigay. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy ng pinto. Doon, sa dilim, mag-isa, sa wakas ay humagulhol siya. Isang iyak na walang tunog, isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang nadurog na kaluluwa. Napapaligiran siya ng mga pira-piraso ng kanyang buhay, at wala siyang ideya kung paano niya ito bubuin muli. Napayuko siya, ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang tiyan. At sa gitna ng lahat ng sakit, naramdaman niya sila. Ang tatlong maliliit na buhay. Ang tanging bagay na totoo sa mundong ito ng kasinungalingan. Sila ang sa kanya. Sa kanya lang. Huminga siya ng malalim, ang kanyang pag-iyak ay unti-unting humuhupa, napapalitan ng isang bagong damdamin. Isang malamig, matigas na determinasyon. Hindi. Bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Hindi kayo anak ng isang traidor. Ang pagsara ng pinto ni Alina ay hindi lang isang tunog. Para kay Rafael, ito ay isang hatol. Ang bawat salita niya ay umalinggaw-ngao sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Kasuklam-suklam ka. Para sa akin, patay ka na. Traitor. Nakatayo siya sa labas ng apartment nito ng ilang minuto, hindi alam kung saan pupunta. Ang sakit ng sampal sa kanyang pisngi ay wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang dibdib. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Alam niya iyon. Pero hindi ibig sabihin na susuko na siya. Hindi niya maaaring bawiin ang kanyang pagkakamali. Pero kaya niyang harapin ang mga responsibilidad nito. Kahit pa sa malayo. Kahit pa sa paraang hindi nito malalaman. Kinabukasan sa ospital, ang unang ginawa ni Rafael ay kausapin si Nurse Linda, isang mas matandang nurse na malapit sa puso niya. Nurse Linda, pwede po bang humingi ng pabor? Sabi niya, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. Ano iyon, Doc? Nakangiting tanong nito. Si Nurse Ignacio po si Alina. Medyo masama po ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Kung maaari po sana, baka pwedeng pakiusapan ang head nurse na huwag muna siyang bigyan ng masyadong mabibigat na kaso. Kahit ako na po ang sasalo kung kinakailangan. Tumingin sa kanya si Nurse Linda, ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Huwag kang mag-alala, Doktor. Ako na ang bahala. Isang maliit na bagay, pero para kay Rafael, ito ay isang panimula. Hindi niya kayang alisin ang sakit na nararamdaman ni Alina, pero kaya niyang subukang pagaanin ang kanyang mga pasanin. Gabi-gabi, bago umuwi, dumadaan siya sa isang convenience store. Bibili siya ng isang bote ng fresh milk, ilang prutas, at kung minsan, isang maliit na box ng ensaymada, ang paborito ni Alina. Dahan-dahan niya itong iiwan sa tapat ng pinto ng apartment nito, na parang isang duwag na magnanakaw sa gabi. Titiyakin niyang wala ng tao sa koridor bago siya kumatok ng isang beses at mabilis na tumalikod, nagtatago sa maihagdanan hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng pinto. Hindi siya nag-iiwan ng sulat. Hindi niya kailangan ng pasasalamat. Sapat nang malaman niyang nakakain ito ng maayos. Ngunit habang sinusubukan niyang magtayo ng pader ng proteksyon sa paligid ni Alina, may ibang mga anino na nagsisimulang kumilos. Isang hapon, habang naglalakad siya malapit sa nurse's station, narinig niya ang mga bulungan. Narinig mo na ba ang balita tungkol kay Alina? Sabi ng isang nurse sa kausap nito. Aling Alina? Si Ignacio. Buntis daw. Talaga? Kanino? Di ba't boyfriend noon yung gwapong mayaman na laging naghahatid sa kanya? Si Kim Sarmiento. Ang boses ng unang nurse ay bumaba, naging isang sikretong puno ng lason. Nako, ayon sa chismis, iniwan daw. Sinubukan daw gipitin para pakasalan, pero hindi umubra. Kaya ayon, kawawa. Nanigas ang mga kamao ni Rafael sa kanyang tagiliran. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumugod doon, sigawan sila, at ipagtanggol ang pangalan ni Alina. Ngunit alam niyang mas lalo lang nitong palalakihin ang apoy. Mas lalo lang mapapahiya si Alina. Alam niya kung saan nanggagaling ang mga bulungan na ito. May isang tao lang na kayang gumawa ng ganito kasamang kwento. Si Miguel. Ang mga anino ay tuluyan ng nagkaroon ng mukha makalipas ang ilang araw.
Nasa cafeteria si Rafael, umiinom ng kape, nang makita niyang pumasok si Alina. Mag-isa itong umupo sa isang sulok, ang tingin ay nasa pagkain lang niya. Mukha siyang pagod. Mukha siyang malungkot. Ilang sandali pa, isang babae ang pumasok na may kasamang isa pa. Ang babae ay matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang damit na mas mahal pa yata kaysa sa isang buwang sahod ni Alina. Ang bawat galaw nito ay nagpapakita ng kayabangan. Nang magtama ang mata nito kay Alina, isang bahagyang ngisi ang sumilay sa labi nito. Dumaan ito sa likuran ng upuan ni Alina at sinasadyang inatabig ang baso ng juice. Kaunting likido ang tumapon sa puting uniforme ni Alina. Oh, my God! I'm so sorry, sabi ng babae, ang boses ay matamis ngunit puno ng pangungutya. Hindi kita napansin. Is my bad. Tumingala si Alina, gulat. Okay lang po, mahinang sabi niya. Ngumiti ang babae. Isabel Gonzaga, Giza the Way. Ipinakilala nito ang sarili, sinisiguradong maririnig ng mga nasa paligid. Pasensya na talaga, ha? Mahirap talagang magtrabaho ng puyat, no? Lalo na kung may dinadala kang mabigat na problema. Ang bawat salita ay may dalang patalim. Kitang-kita ni Rafael ang pamumutla ni Alina. Ang kahihiyan ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Tumayo si Alina, hindi na tinapos ang kanyang pagkain. Excuse me, sabi niya at mabilis na umalis. Naiwan si Isabel na nakangisi, nagtagumpay sa kanyang maliit na dula-dulaan. Si Rafael naman ay naiwang nakakuyom ang mga palad sa ibabaw ng mesa, ang kanyang panga ay naninigas sa galit. Isabel Gonzaga. Ang pangalang iyon ay parang lason. Ang babaeng ipinalit ni Miguel kay Alina. Ang mga bulungan ay naging isang hayagang pang-iinsulto. At alam ni Rafael na hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Kinagabihan, bago matapos ang kanyang shift, nakita niyang lumabas si Alina mula sa opisina ng head nurse. Hawak nito ang isang piraso ng papel. Ang kanyang mukha ay mas maputla pa kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nang makaalis si Alina, nilapitan ni Rafael si Nurse Linda. Nurse Linda, anong nangyari kay Ali? Bumuntong hininga si Nurse Linda, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Masamang balita, Doc. Pinapatawag siya ng EC bukas ng umaga. May formal complaint daw na isinampa laban sa kanya. Tungkol sa moral character niya bilang isang empleyado. Ang opisina ng Human Resources ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ni Alina sa loob ng kanyang dibdib. Nakaupo siya sa tapat ni A.S. Diaz, isang babaeng nasa mga 50 anyos na may buhok na laging nakapusod at salamin na nakasabit sa dulo ng kanyang ilong. Salamat sa pagdating, Nurse Ignacio, sabi ni A.S. Diaz, ang boses ay propesyonal ngunit walang anumang bahid ng init. Tumango lang si Alina. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod at ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. May mga concerns na nakarating sa aming tanggapan, pagpapatuloy ni M.S. Diaz, inaayos ang mga papel sa kanyang mesa. Mga concerns tungkol sa professional conduct. Hindi ko po maintindihan, ma'am, sabi ni Alina, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Lagi ko pong ginagawa ang trabaho ko ng maayos. Walang duda doon, Eunice Ignacio. Magaling kang nurse, sagot ng ginang, ngunit ang mga mata nito sa likod ng salamin ay nanatiling malamig. Ngunit ang reputasyon ng ospital ay hindi nagtatapos sa loob ng mga pader nito. May mga ulat na nagsasabing nasasangkot ka sa isang komplikadong sitwasyon sa labas na maaaring makasira sa imahe ng A.S. Lucas. Pakiramdam ni Alina ay unti-unti siyang sinasakal. Ang mga salita ay malabo at hindi direkta, ngunit alam niya kung ano ang tinutukoy ng mga ito. Ito ang mga kasinungalingan ni Miguel. Ito ang laso na ikinakalat ni Isabel. Ang personal ko pong buhay ay walang kinalaman sa trabaho ko, mariing sabi ni Alina. Karaniwan, sabi ni M.S. Diaz. Ngunit kapag ang personal na buhay ay nagsimulang maging usap-usapan sa mga koridor ng ospital, nagiging problema na ito ng kumpanya. Pakiramdam ni Alina ay nasa isang korte siya kung saan siya na ang nahatulan bago pa man magsimula ang paglilitis. Wala siyang kalaban-laban.
Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata sa kahihiyan nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael. Ang dugo ni Alina ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Hindi. Huwag ngayon. Huwag dito. Res Diaz, pasensya na sa abala, sabi ni Rafael. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat. Narinig ko pong pinatawag ninyo si Alina. Nandito ako para magpatunay sa kanyang karakter. Isa siyang mabuting tao at isang mahusay na propesyonal. Anumang paratang laban sa kanya ay walang katotohanan. Tumingin si Res Diaz mula kay Rafael pabalik kay Alina, isang bahagyang pagtaas ng kilay ang naganap. Sa mga mata ng EC manager, ang pagdating ni Rafael ay hindi pagtulong. Ito ay kumpirmasyon. Kumpirmasyon na mayroon niyang komplikasyon. Ang kahihiyan ni Alina ay napalitan ng galit. Isang galit na nakatuon hindi sa babaeng nasa harap niya, kundi sa lalaking tumatayo ngayon bilang kanyang tagapagtanggol. Mabilis siyang tumayo. Tapos na po ba tayo, ma'am? Tanong niya kay Ms. Diaz, hindi pinapansin si Rafael. Sa ngayon, sagot ng ginang. Pag-aaralan namin ito. Makakaalis ka na. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Alina. Mabilis siyang lumabas ng opisina, ngunit sinundan siya ni Rafael. Ali, sandali, tawag nito. Humarap si Alina sa kanya sa isang tahimik na koridor. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ano nang ginagawa mo? Nang gigigil niyang tanong. Sa tingin mo ba nakakatulong ka? Lalo mo lang pinapalala ang lahat. Lalo mo lang akong ipinapahiya. Gusto lang kitang protektahan, sabi ni Rafael, ang sakit ay malinaw sa kanyang boses. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo, sigaw ni Alina. Ang kailangan ko ay layuan mo ako. Sinabi ko na sayo, di ba? Umalis ka sa buhay ko. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Rafael na nakatayo roon, bigo at nasasaktan. Ngunit ang galit ni Alina ay hindi pa tapos. May isa pa siyang kailangang harapin. Ang pinagmulan ng lahat ng ito. Pumasok siya sa isang bakanting hagdanan, kinuha ang kanyang cellphone, at nanginginig na idinayal ang numero ni Miguel. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Hello? Ang boses ni Miguel ay tunog abala at iritado. Miguel, sabi ni Alina, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Masaya ka na ba? Masaya ka na bang unti-unti mong sinisira ang buhay ko? Isang tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. That's your problem, not mine. Duwag, sigaw ni Alina, hindi na napigilan ang sarili. Isa kang duwag. Nagtatago ka sa likod ng fiance mo at ng pera niya. Hindi mo kayang harapin ang sarili mong responsibilidad. Biglang nagbago ang tono sa kabilang linya. Ang pagiging kampante ay napalitan ng isang matalas na galit. Tumigil ka, ganti ni Miguel, ang boses ay malakas at puno ng lason. Huwag na huwag mo akong tatawaging duwag. At anong responsibilidad ang pinagsasabi mo? Alam ko namang hindi sa akin yan. At paano ka nakakasiguro, hamon ni Alina? Dito na nangyari. Sa sobrang galit, nadulas si Miguel. Isang pangungusap ang lumabas sa bibig niya na hindi na niya mababawi. Paano ako magkakaanak? Isang sandali ng nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Tila kahit si Miguel ay nagulat sa sarili niyang sinabi. Toot! 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 Pinatay niya ang tawag. Naiwan si Alina na hawak ang kanyang cellphone, nakadikit pa rin sa kanyang tainga. Ang ingay ng galit sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nakakakilabot na katahimikan. Paano ako magkakaanak? Hindi, paano kita mabubuntis, o hindi ako ang ama? Ang sinabi niya ay, paano jay magkakaanak? Isang pangkalahatang tanong. Isang pahayag ng kawalan ng kakayahan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay bumitaw. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumikha ng malakas na kalabog sa sementadong sahig, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-alinggaw ng mga salita ni Miguel sa kanyang isipan. Isang tanong na nagbukas ng pinto sa isang bagong silid ng impyerno. Isang kakilakilabot na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang hinala na mas masakit pa kaysa sa lahat ng pagtataksil na naranasan na niya. Sa mga sumunod na araw, isang bagong uri ng anino ang bumalot kay Alina.
hindi na ito ang anino ng purong kalungkutan. Pinalitan ito ng isang bagay na mas matalim, mas nakatutok. Isang mapanganib na katahimikan. Pinagmamasdan siya ni Rafael mula sa malayo, laging nasa gilid ng paningin nito, isang multong nangangalaga. Napansin niya ang pagbabago. Ang paraan ng paglakad niya ay may biglaang layunin. Sa mga bihirang sandali ng pahinga, hindi na siya nakatulala sa kawalan. Sa halip, ang mga mata niya ay nakapako sa kanyang cellphone, mabilis na nag-scroll, o kaya isa computer ng nurses station, nagbabasa ng mga bagay na hindi niya mawari kung ano. Para siyang isang detective na naghahanap ng isang nawawalang piraso sa isang napakalaking palaisipan. Alam ni Rafael kung aling piraso ang nawawala. Ang mga salita ni Miguel. Paano ako magkakaanak? Narinig niya ang kwento mula kay Nurse Linda, na narinig naman mula sa isang utility staff na naglilinis sa maihagdanan. Ang balita sa ospital ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa impeksyon. Ang sigaw ni Alina. Ang pagkahulog ng cellphone. Ang lahat. At alam ni Rafael na ang hinala ni Alina ay humahabol na sa katotohanang matagal na sanang dapat lumabas. Ngunit ang paghahanap sa dilim ng mag-isa ay mapanganib. Kailangan nito ng liwanag. At sa pagkakataong ito, determinado siya ang magbibigay niyon, gaano man kapait ang lasa ng katotohanan. Tama na ang pagiging duwag. Ang kanyang plano ay simple at mapanganib. Kailangan niya ng access sa isang bagay na halos imposible nang makuha, isang lumang medical record. Kinagabihan, pinuntahan niya ang kanyang kaibigan na si Carlo, isang resident doctor din na minsan ina-assign sa medical records bago ito lumipat sa pediatrics. Naabutan niya ito sa pantry, nagkakape. Pre, bati ni Rafael, sinubukang maging kaswal. Oh, Rafa. Anong atin? Tanong ni Carlo, humigop ng kape. Sumandaw si Rafael sa pader. May ipapakiusap sana ako. Isang malaking pabor. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Rafael. Kailangan kong makita ang isang lumang record. Hindi ang buong file. Kahit summary lang. Abstract. Kahit ano. Ibinaling ni Carlo ang buong atensyon sa kanya. Ang pagiging palabiro nito ay nawala. Seryosong bagay yan, pre. Alam mo ang tungkol sa patient confidentiality. Alam ko, mariing sabi ni Rafael. At hindi ko to gagawin kung hindi lubhang mahalaga. Hindi ito para sa chismis. Ito ay para sa katarungan. Tinitigan siya ni Carlo ng matagal. Marahil ay nakita nito ang desperasyon sa kanyang mga mata. Sa wakas, bumuntong hininga ito. Sino? Miguel Sarmiento. Napakunot ang noo ni Carlo. Sarmiento. Parang pamilyar. Yung mayaman na may-ari ng chain of pharmacies. Hindi. Kamag-anak niya siguro. Sales supervisor sa isang pharma company pagtatama ni Rafael. Mga 5 o 6 na taon na sigurong nakalipas. Dito siya dinala. Urology department. Tumango si Carlo, nag-iisip. CJ. Titingnan ko ang magagawa ko. Pero wala akong maipapangako. Ang sumunod na 24 na oras ay isang pagsubok sa pagtitimpi para kay Rafael. Bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Bawat pagdaan niya sa tapat ng record section ay nagpapakaba sa kanya. Paano kung wala silang makita? Paano kung mali ang hinala niya? Paano kung naghahanap lang siya ng dahilan para mapatawad ang sarili niya? Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang rounds, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Carlo. On call room. Now. Iniwan ni Rafael ang lahat. Mabilis niyang tinungo ang silid. Pagdating niya, nag-iisa si Carlo sa loob, hawak ang isang manipis na folder. Mahirap hanapin, pre. Nasa deep archive na, sabi ni Carlo, iniabot sa kanya ang folder. Binigyan kita ng 10 minuto. Pagkatapos niyan, hindi na natin to napag-usapan. Okay. Salamat, pre. Utang ko to sa iyo, sabi ni Rafael, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig ng kunin ang folder. Nang makaalis si Carlo, naupo si Rafael. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob, may isang solong papel. Isang clinical abstract. Karamihan sa mga personal na detalye ay tinakpan ng itim na marker.
Ngunit ang pangalan ay malinaw, Sarmiento, Miguel E. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. History of Mumps in Adolescence Series of Tests Hormonal Profile. At pagkatapos, sa pinakailalim, sa ilalim ng linyang may nakasulat na a final diagnosis, may isang salita. Isang salitang medikal na alam niya, ngunit nang mabasa niya ito ngayon, ang bawat letra ay tila tumutusok sa kanyang mga mata. Azoospermia. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang ibig sabihin ng salitang iyon ay iisa lang. Zero sperm count. Kawalan ng kakayahang makabuo. Pagkabaog. Napapikit si Rafael, ang papel ay nayupi sa kanyang mga kamay. At biglang, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan sa isang kakilakilabot na paraan. Ang kalupitan ni Miguel. Ang bilis niyang pagtanggi. Ang mga salitang, hindi sa akin yan. Ang pag-aalok niya ng pera. Ang pagbabanta. Hindi iyon dahil sa pagtataksil lang. Hindi iyon dahil sa takot na masira ang kanyang kasal. Iyon ay dahil sa simula't simula pa lang, alam na ni Miguel. Alam niyang imposible, sa kahit anong paraan, na siya ang ama. Ang bawat kilos niya ay hindi reaksyon ng isang taong nagkasala, kundi aksyon ng isang taong desperadong nagtatago ng isang sikretong para sa kanya, ay isang malaking kahihiyan. Ang galit niya kay Alina ay hindi lang galit ng isang manloloko, ito ay galit ng isang taong nakita ang kanyang pinakatatagong kahinaan na malapit ng mabunyag. Isang nag-uumapaw na galit ang umakyat sa dibdib ni Rafael. Isang galit para kay Miguel. At isang nag-uumapaw na awa para kay Alina. Hawak niya ngayon ang katotohanan. Isang katotohanang masakit, ngunit isang katotohanang magpapalaya. Tumayo siya, itinupi ang papel, at inilagay sa kanyang bulsa. Kailangan itong malaman ni Alina. Ngayon na. Natagpuan niya ito sa apartment nito. Nag-aalangan siyang kumatok, alam ang galit na sasalubong sa kanya. Ngunit ginawa niya. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Alina ay puno ng pagod at galit. Ano na naman? Walang sinabi si Rafael. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanya. Kinuha ito ni Alina, ang mukha ay puno ng pagkalito. Binuksan niya ito. Tinitigan niya ang mga salita. Nakita niya ang pangalan ni Miguel. Nakita niya ang diagnosis. Napatingala siya kay Rafael, ang kanyang mga mata ay malalaki at puno ng hindi masabing emosyon. At pagkatapos, ang tingin niya ay bumalik sa papel. Tinitigan niya ito ng matagal, ang kanyang kamay na maihawak nito ay nagsimulang manginig ng malakas, na parang isang dahon sa gitna ng isang paparating na bagyo. Ang panginginig ng kamay ni Alina ay tumigil. Ang papel ay nanatiling hawak niya, ngunit hindi na ito nanginginig. Ang nanlalamig niyang katawan ay unti-unting pinasukan ng isang bagong uri ng init. Hindi ito ang init ng pag-asa o pagmamahal. Ito ay isang malamig na apoy na nagsimulang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Azoospermia. Bawat letra ng salitang iyon ay isang piraso ng palaisipan na sa wakas ay nabuo. Bawat piraso ay nagpinta ng isang larawan ng kasuklam-suklam na panlilinlang. Ang pagtanggi ni Miguel sa restaurant ay hindi lang pagtanggi ng isang manlolokong nobyo. Ito ay ang gulat ng isang taong nahuli sa kanyang pinakatatagong sikreto. Ang alok niyang pera ay hindi pambayad pinsala, ito ay pambili ng katahimikan. Ang kanyang mga banta ay hindi lang pagbabanta ng isang duwag, ito ay ang desperadong kilos ng isang lalaking handang sirain ang buhay ng iba para lang pagtakpan ang sarili niyang kahihiyan. Ginamit niya siya. Ginamit niya ang kanyang pagmamahal. Ginamit niya ang kanyang pagbubuntis. At ngayon, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para durugin siya. Tumingala si Alina at tinitigan si Rafael. Ang galit niya rito ay hindi pa nawawala. Naroon pa rin ang sakit ng pagtataksil. Ngunit sa ilalim niyon, may isang bagong damdamin na umuusbong, isang pait na pasasalamat. Si Rafael ang nagbigay sa kanya ng sandata. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at ibinalik ito sa bulsa ni Rafael. Pagkatapos, isinara niya ang pinto. Kinabukasan, pumasok si Alina sa ospital na may bagong tindig. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakakrus. Ang kanyang ulo ay hindi na nakayuko. Ang kanyang mga mata,
bagamat may bakas pa rin ang kalungkutan, ay mayroon ng kislap ng isang matigas na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para lumaban. Ang pagkakataon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Sa lobby ng ospital, sa kalagitnaan ng abalang umaga, nakita niya sila. Si Miguel at si Isabel. Magkahawak kamay silang naglalakad na parang sila ang hari at reyna ng mundo. Si Isabel ay nakangiti, ang mukha ay puno ng pagmamataas. Si Miguel naman ay mayabang na parang pag-aari niya ang buong gusali. Ang dating Alina ay yumuko at umiwas. Ngunit hindi na siya ang dating Alina. Nang walang pag-aalinlangan, naglakad siya ng diretso patungo sa kanila. Hindi siya tumakbo. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado at mailayunin. Huminto siya sa mismong harapan nila, hinaharangan ang kanilang daan. Alina, sabi ni Isabelle, ang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat na maihalong pang-iinsulto. Ano na kailangan mo? Hindi pinansin ni Alina si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Miguel. Isang matalim, hindi kumukurap na titig. Ang ngiti sa mukha ni Miguel ay dahan-dahang naglaho nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Alina. Alam ko na ang sikreto mo, Miguel, sabi ni Alina. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay malamig at matalas, sapat na para marinig nilang dalawa. Ang pagbabago sa mukha ni Miguel ay mabilis at hindi maikakaila. Ang kulay ay umalis sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at takot. Maging si Isabelle ay napansin ito, ang kanyang ngiti ay napalitan ng pagkalito at alarma. Hindi ko alam ang sinasabi mo, nauutal na sagot ni Miguel. Ngumiti si Alina. Isang ngiting walang kagalakan, isang ngiting puno ng kapaitan. Alam na alam mo, sabi niya, bago sila tinalikuran at nagpatuloy sa paglalakad, iniwan silang dalawa na nakatayo roon, tulala at nababagabag. Naramdaman ni Alina ang isang maliit na tagumpay. Ngunit alam niyang ang digmaan ay nagsisimula pa lang. At hindi siya nagkamali. Ang ganti ay mabilis at walang awa. Kinahapunan, ang kanyang schedule ay biglang binago. Ang dati niyang 8 oras na duty ay naging 12 oras. Inilipat siya sa emergency room sa pinakaabalang oras ng gabi. Ang kanyang mga kasamahan ay biglang naging malamig. Ang mga dating bumabati sa kanya ay yumuyuko na lang o umiiwas ng tingin. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Pakiramdam niya ay isa siyang ketongin. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na shift, kung saan halos hindi siya nakaupo, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang likod. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ali, ayos ka lang? Ang boses ni Rafael. Humarap si Alina, handang paalisin ito, ngunit nakita niya ang isang paper bag sa kamay nito. Alam kong pagod ka. Dinalhan kita ng pagkain, sabi nito, iniabot sa kanya ang bag at kinausap ko na si Nurse Linda. Ako na ang kukuha ng night shift mo bukas. Magpahinga ka. Tinitigan ni Alina ang pagkain, pagkatapos ay ang mukha ni Rafael. Ang galit niya ay naroon pa rin, pero sa ilalim nito ay ang pagod, isang pagod na umaabot hanggang sa kanyang mga buto. Hindi niya gustong aminin, ngunit kailangan niya ng tulong. Kinuha niya ang paper bag nang walang sinasabi at tumalikod. Hindi niya kayang magpasalamat. Hindi pa. Ngunit ang maliliit na ganti ay hindi sapat para kina Miguel at Isabel. Ang katotohanang alam ni Alina ang kanilang sikreto ay isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog. Kailangan nila itong patayin bago pa man mangyari iyon. Nang sumunod na araw, isang memo ang ipinaskil sa bulletin board. Isang opisyal na anunsyo. Isang kagyat na pagpupulong ng hospital board ang ipinatawag para talakayin ang isang seryosong usapin. Sa ilalim ng anunsyo, nakasulat ang paksa ng pulong, disciplinary hearing regarding the unprofessional conduct and moral turpitude case of Nurse Alina Ignacio. Ang nagpatawag ng pulong, M.E. Gonzaga, ama ni Isabel, at isa sa pinakamakapangyarihang miyembro ng Board of Directors. Ang boardroom ay malamig at malawak, at para kay Alina, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na haharap sa firing squad. Sa isang dulo ng mahabang mesa, nakaupo ang mga miyembro ng board, mga lalaki at babaeng may matitigas na mukha at mga matang mapanghusga. Sa gitna, na parang isang hari sa kanyang trono, ay si Eli Gonzaga. Sa kabilang dulo, naroon sina Miguel at Isabelle, magkatabi.
Si Isabelle ay may itsura ng isang inosenteng biktima, habang si Miguel naman ay may ekspresyon ng isang nag-aalalang kasintahan. Isang dula-dulaan. Isang perpektong isinadulang kasinungalingan. Sa tabi ni Alina, tahimik na nakaupo si Rafael. Ang kanyang presensya ay dapat sana'y magbigay ng lakas, ngunit sa sandaling ito, pakiramdam ni Alina ay mas lalo lang silang nagmumukhang dalawang taong nagkutsabahan laban sa buong mundo. Luis Ignacio, nagsimula si Amy Gonzaga, ang boses ay kasing lamig ng silid. Nandito tayo ngayon dahil sa mga seryosong akusasyon laban sa inyo. Akusasyon ng paninira, paniniktik at pangingikil. Huminga ng malalim si Alina, pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi po totoo ang lahat ng yan, sir. Ako po ang biktima rito. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang panig. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag habang ikinukwento niya ang panloloko ni Miguel. Ngunit habang nagsasalita siya, nakikita niya ang mga tingin ng mga miyembro ng board. Mayroong nagbubulungan. Mayroong tumitingin sa kanilang mga relo. Walang nakikinig. Ang kanilang desisyon ay matagal nang nabuo bago pa man siya pumasok sa silid na ito. Iyon po ang katotohanan pagtatapos niya. Isang kahangahangang kwento, Luis Ignacio, sabi ni A. Gonzaga, ang boses ay puno ng sarkasmo. Ngunit ang tanging ebidensya na mayroon kami ay ang salita mo laban sa salita nila. Hindi po siya nag-iisa, biglang sabat ni Rafael, hindi na napigilan ang sarili. Sasaksihan ko ang lahat ng sinabi ni Alina. At mayroon pa akong. Dr. De Castro, putol ni A. Gonzaga, ang kanyang tingin ay matalas na bumaling kay Rafael. Ang iyong presensya rito ay kahina-hinala na. Kung mayroon kang personal na relasyon kay Ms. Ignacio, mas mabuting manahimik ka na lang dahil mas lalo mo lang siyang inilalagay sa alanganin. Ang mga salita ay tumama na parang isang sampal. Pinagmukha silang dalawang magkasintahan na gumagawa ng kwento para sirain ang isang masayang relasyon. Ang huling hibla ng pag-asa ni Alina ay naputol. At doon, nagsimula ang pag-arte ni Isabel. Sir D. Nagsimula si Isabelle, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Nagpunas siya ng isang peking luha sa kanyang mata. Ayoko na po sanang palakihin ito, pero hindi ko na po kaya ang paninira niya sa amin ni Migs. Tumingin siya sa board, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkukunwaring takot. Sinusundan po niya kami. Gabi-gabi, may mga text siyang ipinapadala kay Miguel, nagmamakaawa, nagbabanta. Sinabi niya sa akin na kung hindi ko hihiwalayan si Miguel, sisirain niya ang buhay namin. Hiningan niya kami ng pera para manahimik para ipalaglag ang dinadala niya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang maririnig sa silid. Si Alina ay napanganga, hindi makapaniwala sa kapal ng mukha ng babaeng nasa harap niya. Ang kasinungalingan ay napakakinis, napakakapanipaniwala. Hindi totoo yan, sigaw ni Alina, tuluyan nang nawalan ng kontrol. Isa kang sinungaling. Nakikita niyo ba, sabi ni Isabelle, lalo pang humagulhol. Ganyan po siya. Bayolente. Tapos na ang laro. Alam na ni Alina. Tumingin siya sa mga mukha sa paligid ng mesa. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Siya ang kontrabida sa kwentong ito. Tumayo si Amy Gonzaga, isang senyales na tapos na ang paglilitis. Salamat sa iyong testimonya, Luis Gonzaga, sabi nito bago bumaling kay Alina. Ang kanyang mukha ay parang isang huwes na magbababa ng hatol. Dahil sa bigat ng mga akusasyon at sa iyong nakakabagabag na pag-ugali ngayon, ang board ay nagkakaisang nagpasya. Epektibo agad-agad, si Nurse Alina Ignacio ay sinuspinde ng walang takdang panahon habang isinasagawa ang isang mas malalim na investigasyon. Sinuspinde ng walang takdang panahon. Alam ni Alina kung ano ang ibig sabihin yon. Ito ay isang magalang na paraan ng pagsasabing, sisantihin ka na. Ang kanyang karera. Ang kanyang pinaghirapan. Ang kanyang pangalan. Lahat ay kinuha sa kanya sa loob lamang ng ilang minuto, base sa mga kasinungalingan. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi. Ang kanyang mga tainga ay umuugong. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Tumayo siya na parang isang robot. Naglakad siya papalabas ng silid, ang kanyang mga paa ay parang gawa sa tingga. Si Rafael ay sumunod sa kanya, nagsasabi ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Ali, lalaban tayo, hindi pa tapos, Todi.
Ngunit para kay Alina, tapos na ang lahat. Nawala na ang lahat. Naglalakad sila sa koridor na dati niyang tinatawag na pangalawang tahanan. Ngayon, para itong isang dayuhang lugar. Ang mga pamilyar na mukha ng kanyang mga katrabaho ay nakatingin sa kanya, puno ng awa at panghusga. Pakiramdam niya ay lulubog siya sa sahig sa kahihiyan. Ang kanyang mundo ay gumuho. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang reputasyon. Wala na siyang... Bigla, isang matalas, nanunuot na kirot ang tumama sa kanyang puson, na parang isang kutsilyong biglang ibinaon doon. Napasigaw siya sa sakit at napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Napalingon siya kay Rafael, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang takot, isang dalisay, premal na takot para sa kanyang mga anak, ay pumalit sa lahat ng kahihiyan at sakit. Rafati. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng panik. Ang sakit, di. At pagkatapos, ang buong mundo ay nagdilim. Ang huling naramdaman niya ay ang malalakas na braso ni Rafael na sumalo sa kanya bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na mabilis na tumatakbo sa sahig ng ospital. Ang mga sigaw ng T-Code Blue, kahit hindi naman ito totoo. Ang malalamig at basang-basa sa pawis na kamay ni Alina sa loob ng kanyang palad. Ito ang mga bagay na sumalubong kay Rafael sa impyernong biglang nilikha sa harap niya. Nang maisakay si Alina sa kwarto, ang bawat segundo ng paghihintay sa labas ay parang isang walang katapusang pagpapahirap. Nagpabalik-balik siya sa koridor, ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng takot, galit at pagsisisi. Ito ang resulta ng kanyang kaduwagan. Ito ang resulta ng kalupitan ni Miguel. Kung may mangyaring masama kay Alina o sa mga bata, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Lumabas ang isang obgyn, isang matandang doktora na may mabait na mukha. Dr. De Castro. Ako po, Doc. Kumusta po siya? Halos hindi makahingang tanong ni Rafael. Stable na siya, sabi ng doktora. Threatened miscarriage dahil sa matinding stress. Kailangan niya ng kumpletong pahinga. Walang stress. Walang anumang bagay na makakapagpagulo sa isip niya. Parang isang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Walang stress. Paano mangyayari iyon kung ang buong mundo ni Alina ay winasak sa harap niya? Pumasok si Rafael sa kwarto. Si Alina ay mahimbing na natutulog, epekto ng gamot na ibinigay sa kanya. Ang kanyang mukha ay maputla, may mga bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Ang init nito ay bahagyang bumalik. Tinitigan niya ang babaeng natutulog, ang babaeng minahal niya sa katahimikan, ang babaeng sinaktan niya sa kadiliman, at ang babaeng halos mamatay dahil sa kalupitan ng iba. Sa sandaling iyon, sa tabi ng kama sa ospital, isang bagay ang namatay sa loob ni Rafael. At isang bagay ang isinilang. Namatay ang kanyang takot. Namatay ang kanyang pag-aalinlangan. Namatay ang kanyang pagsisisi. At isinilang ang isang nagangalit na determinasyon. Isang malamig at matigas na galit na hindi na niya hahayaang manalo ang kasamaan. Tapos na ang pagiging duwag. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang pangalan sa kanyang isipan, isang huling baraha na maaari niyang laruin. Isang matandang doktor, si E. Antonio Reyes, isang magaling na surgeon na biglang nag-retire. Ilang taon na ang nakalipas matapos makabanggaan si E. Gonzaga sa isang bidding para sa mga bagong medical equipment. Nanginginig niyang i-denial ang numero. Hello, sagot ng isang boses sa kabilang linya. Dr. Reyes, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Si Rafael De Castro po ito, isang resident sa Hilux. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Tungkol po ito kay Emil Gonzaga. Isang sandali ng katahimikan. Ano ang tungkol sa demonyong iyon? Kinabukasan, isang formal na kahilingan ang ipinadala ni Rafael, sa tulong ni Icky Reyes, sa opisina mismo ng chairman ng board, hindi kay Emil Gonzaga. Ang kahilingan, isang kagyat na pagpupulong ng buong board para talakayin ang mga seryosong paratang ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan laban sa isang miyembro ng board, na may ebidensyang hindi maikakaila. Ang banta ay malinaw, kung hindi sila papayag, ang ebidensya ay didiretso sa media. Sa loob ng ilang oras, ang pagpupulong ay ipinatawag. Pumasok si Rafael sa boardroom sa pangalawang pagkakataon.
Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na siya ang kasama ng akusado. Siya ang tagapag-usig. Naroon silang lahat. Si Ingrid Gonzaga, mukhang iritado ngunit kampante. Sina Miguel at Isabelle, may mga ngisi sa kanilang mga labi, inaasahan ang huling pako sa kabaong ni Alina. Ang ibang mga miyembro ng board ay mukhang naguguluhan. At sa gitna, ang chairman, si Ingrid Tan, isang matandang negosyanteng kilala sa kanyang integridad. A.S.D. Castro, you made some very serious claims, nagsimula si Ingrid Tan. I hope you know what you're doing. Yes, sir. Edo, sagot ni Rafael. Kalokohan to, sabat ni Ingrid Gonzaga. Isang ganti lang to ng NARS na sinuspinde natin kahapon. Hindi pinansin ni Rafael si Gonzaga. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na digital recorder at inilagay ito sa gitna ng mesa. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang pong iparinig sa inyo ang isang pag-uusap, sabi ni Rafael. Pinindot niya ang play. Isang garalgal na boses ang pumuno sa silid. Ang boses ni Ingrid Gonzaga. Siguraduhin mong sa atin mapupunta ang kontrata, sabi ng boses sa recording. Ako na ang bahala sa komisyon mo. Ang mahalaga, ang equipment ng kalaban ay hindi makapasok sa bidding. Gawan mo ng paraan. Ang mukha ni Ingrid Gonzaga ay biglang namutla na parang isang papel. Ang mga ngisi ni Miguel at Isabelle ay naglaho. Ang buong silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang recording na iyan, pagpapatuloy ni Rafael, ay ang dahilan kung bakit napilitang mag-retire si Iggy Reyes. At iyan din po ang dahilan kung bakit ang kaso ni Nurse Ignacio ay isang malaking kasinungalingan. Ngayong wasak na ang kredibilidad ni Gonzaga, inilahad ni Rafael ang lahat. Inilabas niya ang medical abstract ni Miguel. Si Miguel Sarmiento, sabi ni Rafael, ang boses ay malakas at malinaw, ay na-diagnose na may azoospermia 6 na taon na ang nakalipas. Sa madaling salita, baog po siya. Imposibleng makabuntis. Tumingin siya ng diretso kay Miguel, na ngayon ay nanginginig sa kanyang upuan. Kaya nang malaman niyang buntis si Alina, alam na niyang hindi sa kanya. Ang lahat ng sumunod, ang pagtanggi, ang pagbabanta, ang pagsampa ng kaso, ay hindi para protektahan ang kanyang relasyon, kundi para pagtakpan ang kanyang sikreto at kahihiyan. Ginamit nila ang kapangyarihan ni Ingrid Gonzaga para sirain ang isang inosenteng tao. Tumayo ang chairman, si Ingrid Tan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi maikakaila. Idinagok niya ang kanyang palad sa mesa, ang tunog ay yumanig sa buong silid. Enough, sigaw niya. Tumingin siya kay Gonzaga. Gonzaga, you are suspended from this board, effective immediately. We will launch a full investigation into your corrupt practices. Pagkatapos, bumaling siya kina Miguel at Isabelle. At kayong dalawa, you are banned from this hospital. Ang kaso laban kay Nurse Ignacio ay ibinabasura. At sisiguraduhin kong malalaman ng buong medical community ang ginawa ninyo. Ang takot sa mukha ni Miguel at Isabelle ay hindi na mailarawan. Ang kanilang mundo, tulad ng mundo ni Alina kahapon, ay gumuho sa isang iglap. Nakatayo si Rafael sa gitna ng lahat ng ito, hindi nakakaramdam ng saya, kundi ng isang tahimik na katarungan. Natalo ang mga halimaw. Sa wakas, nagising si Alina sa isang silid na binabaha ng sikat ng araw. Ang una niyang naramdaman ay hindi sakit, kundi isang malalim na katahimikan. Isang katahimikan na sumunod sa isang napakalakas na bagyo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Naroon pa sila. Ligtas sila. Isang luha ng pasasalamat ang gumulong sa kanyang pisngi. Sa isang sulok ng silid, nakaupo si Rafael sa isang silya, nakayuko, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Mukhang hindi ito natulog. Nang maramdaman nitong gising na siya, agad itong tumayo. May pag-aalala sa mga mata nito, ngunit mayroon ding distansya, na parang natatakot itong lumapit. Bago pa man may makapagsalita sa kanila, bumukas ang pinto. Pumasok si Ingrid Tan, ang chairman ng board, may kasamang isang nurse na may dalang isang palumpon ng mga bulaklak. Miss Ignacio, sabi ni Ingrid Tan, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad at hiya. Sa ngalan ng buong Iswulukes, nais kong humingi ng paumanhin. Isang malalim at taos-pusong paumanhin sa lahat ng iyong pinagdaanan. Nakatitig lang si Alina.
Ang mga salitang ito ay tila nanggagaling sa ibang mundo, sa isang buhay na hindi na niya kilala. Ang iyong suspensyon ay tinatanggal na, at ang iyong pangalan ay ganap ng malinis, pagpapatuloy ni Amy Tan. Inaalok ka naming bumalik sa iyong posisyon anumang oras na handa ka na may buong benepisyo at suporta mula sa ospital. Ang ginawa sa iyo ay isang malaking inhustisya, at titiyakin naming hindi na ito maulit. Tumango si Alina. Salamat po, sir, mahina niyang sagot. Hindi niya naramdaman ang saya ng tagumpay. Pagod lang. Isang malalim na pagod. Nang makaalis si Amy Tan, naiwan na naman silang dalawa ni Rafael sa katahimikan. Ang bigat sa pagitan nila ay halos nasasala. Kinabukasan, pinayagan na siyang maglakad-lakad sa paligid ng ospital. Ang mga dating tingin ng panghuhusga ay napalitan ng mga tingin ng awa at paghanga. Ang mga dating nagbubulungan ay umingiti na ngayon sa kanya. Ngunit para kay Alina, ang lahat ng ito ay ingailang. May isang bagay pa siyang kailangang harapin. Isang huling sugat na kailangan niyang buksan para tuluyang gumaling. Nakita niya si Rafael sa rooftop ng ospital, nakatanaw sa malayo sa mga gusali ng Quezon City. Naglakad siya palapit dito, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa tabi nito. Ang ganda ng tanawin mula rito, sabi niya, binabasag ang katahimikan. Napalingon si Rafael, nagulat. Ali, di. Hindi niya ito pinatapos. Tumingin siya rito, diretso sa mga mata. Ang lahat ng emosyon, ang galit, ang sakit, ang pagkalito, ay nagtipon sa isang simpleng tanong. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Bakit, Rafa? Ang boses niya ay hindi galit. Ito ay pagod. Isang boses na naghahanap ng kasagutan, hindi para manumbat, kundi para maintindihan. Napayuko si Rafael. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya, na parang binitawan niya ang isang bigat na matagal na niyang pasan. Walang sapat na dahilan para sa ginawa ko, Ali, nagsimula siya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Walang anumang paliwanag ang makapagpapawalang sala sa akin. Pero utang ko sa iyo ang katotohanan. Tumingala ito at nakita ni Alina ang isang sakit sa mga mata nito na hindi pa niya nakita kailanman. Isang sakit na malalim at matagal nang naroroon. Ang tatay ko, pagpapatuloy niya, iniwan niya kami ni Mama para sa ibang babae. Isang araw, umalis na lang siya at hindi na bumalik. Lumaki akong may galit sa kanya. May takot na maging katulad niya. Isang lalaking hindi marunong managot. Isang lalaking nananakit ng mga babae. Kaya nang mahalin kita, Ali, natakot ako, pag-amin niya. Mahal na kita noon pa man, bago pa dumating si Miguel. Pero duwag ako. Tinitingnan kita mula sa malayo, kinukumbinsi ang sarili ko na sapat na yon. Na masaya ka na sa kanya. Na mas mabuti nang manatili akong kaibigan lang. Nang gabing yon, ang kanyang boses ay halos mabasag, nakita kitang umiiyak dahil sa kanya. Nakita ko ang sakit na idinulot niya sa'yo. At isang bagay sa loob ko ang nabali. Ang sabi ko sa sarili ko, kung ako lang, hinding-hindi kita paiyakin. At sa isang sandali ng kahinaan, ng pagiging makasarili ginawa ko ang isang bagay na pinagsisisihan ko araw-araw. Naging katulad ako ng tatay ko. Hindi siya humihingi ng tawad. Ikinukwento niya lang. At habang nakikinig si Alina, ang matigas na pader ng galit sa kanyang puso ay unti-unting gumuho. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakikita si Rafael bilang isang traidor. Nakikita niya ito bilang isang taong may sariling mga sugat, may sariling mga demonyo. Isang taong nagkamali ng malaki. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran mo, Ali, sabi ni Rafael, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dahil alam kong hindi ko iyon deserve. Isa lang ang hinihiling ko. Hayaan mo akong maging ama sa mga anak natin. Hayaan mo akong bumawi sa kanila. Hayaan mo akong ibigay sa kanila ang lahat ng hindi na ibigay sa akin ng tatay ko. Natahimik si Alina ng matagal. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw. Ang sakit ay naroon pa rin, isang mapurol na kirot na marahil ay hindi na mawawala. Ngunit sa tabi nito, mayroon ng pag-unawa. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni Rafael na nakapatong sa barandilya. Ang kilos ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Isang pagtanggap. Isang pagsisimula. Tumingin siya kay Rafael, ang kanyang mga mata ay mailuha rin,
Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sama nating palakihin sila. Ang linggo ng umaga ay nagsisimula hindi sa malambing na huni ng mga ibon, kundi sa tunog ng 3 pares ng maliliit na paang tumatakbo sa sahig na gawa sa kahoy. Daddy, si kuya kinuha yung car ko, sigaw ng isang maliit na boses. Hindi ah. Akin to. Waa, sagot ng isa pa, na sinundan ng isang malakas na iyak. Mula sa kusina, napapikit si Alina at huminga ng malalim. Ang amoy ng kapeng kanyang tinitimpla ay hinaluan ng amoy ng bahagyang nasusunog na sinangag. Lumingon siya at nakita niya si Rafael na kalalabas lang mula sa kwarto. Ang buhok ay magulo pa at may isang maliit na figura, si Elia, ang bunso at kaisa-isang babae, na nakakapit sa kanyang binti na parang isang koala. Good morning, Githay love, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay pagod ngunit puno ng lambing. Mumiti siya kay Alina, isang ngiti na nagsasabing, heto na naman tayo. 3 taon. 3 taon na ang lumipas mula nang magbago ang lahat. Ang kanilang buhay ngayon ay isang maganda ngunit magulong sayaw. Akin na iyan, sigaw ni Leo, ang panganay, habang inaagaw ang isang laruang kotse mula kay Lucas. Hindi, iyak ni Lucas, ang pangalawa. Si Rafael ang tagasalo. Dahan-dahan niyang binitawan si Elia at lumuhod sa gitna ng dalawang nag-aaway na lalaki. Okay, mga champions. Walang away. Paano kung mag-share na lang kayo? Habang inaayos ni Rafael ang maliit na sigalot, si Alina naman ang mabilis na umaasikaso sa nasusunog na sinangag. Napatay niya ang apoy sa tamang oras. Si Rafael ang tagatimpla ng 3 bote ng gatas, habang si Alina ang naghahanda ng almusal. Siya ang tagapunas ng natapong cereal habang si Alina ang nagbibihis sa umiiyak na si Elia. Sila ay isang team. Isang pagod ngunit perpektong gumaganang team. Ang kanilang maliit na bahay, na binili nila mula sa kanilang pinagsamang ipon, ay laging puno ng ingay, ng tawanan, ng iyakan, at ng mga laruang nakakalat kung saan-saan. Malayo ito sa pinangarap na mansyon ni Alina noon, ngunit mas higit pa ito sa tahanan na kanyang inasam. Matapos ang isang magulong almusal at isang mas magulong paliligo, sa wakas, dumating ang pinakapaboritong oras ng araw para kina Alina at Rafael, ang oras ng pagtulog ng mga bata sa tanghali. Isa-isa silang pinatulog ni Rafael sa kanilang kwarto. Nang bumalik siya sa sala, nakita niya si Alina na nakaupo sa sofa, nakapikit, ang ulo ay nakasandal sa likod. Naupo siya sa tabi nito at marahang inakbayan ito. Okay ka lang, tanong niya. Dahan-dahang iminulat ni Alina ang kanyang mga mata at sumandal sa balikat ni Rafael. Ang katawan niya ay pagod, ngunit ang kanyang puso ay payapa. Pagod lang, sagot niya. Pero masaya. Natahimik sila ng ilang sandali, dinadama lang ang katahimikan at ang presensya ng isa't isa. Ito ang kanilang mga ninakaw na sandali. Naaalala mo pa ba noong una kong sinabi sa iyo na mahal kita? Biglang tanong ni Rafael. Ngumiti si Alina. Sa rooftop. Akala ko magagalit ako sa iyo habang buhay. Ako rin, pag-amin ni Rafael. Araw-araw, ginigising ako ng takot na baka isang araw, pagsisihan mong pinatawad mo ako. Na baka isang araw, makita mo lang ako bilang isang malaking pagkakamali. Tumingin si Alina sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Ang mga mata ni Rafael ay puno ng isang pag-ibig na napakatatag, isang pag-ibig na nasubok ng apoy at hindi nasunog. Hindi ka isang pagkakamali, Rafa, sabi niya, ang boses ay puno ng katiyakan. Ang pagkakamali ay ang maniwala ako sa isang perpektong fairy tale. Ang pagkakamali ay ang hanapin ko ang pagmamahal sa mga maling pangako. Tumingin siya sa paligid ng kanilang maliit, magulong sala. Ang mga bakas ng kanilang 3 maliliit na bagyo ay naroon pa rin, isang medyas dito, isang laruan doon. Ngumiti siya. Ito, sabi niya, ang kanyang tingin ay bumalik kay Rafael. Ikaw. Sila. Ito ang pamilya ko. Ito ang pag-ibig na totoo. Isang luha ang namuo sa mata ni Rafael. Hindi na ito ang luha ng pagsisisi, kundi luha ng purong pasasalamat. Mahal kita, Ali, bulong niya. Higit pa sa inaakala mo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa pamilyang ito. Mahal din kita, Rafa, sagot ni Alina, ang kanyang puso ay puno.
Sa lahat ng ating pinagdaanan, ikaw ang pamilya ko. Ikaw ang aking tahanan. At sa katahimikan ng kanilang sala, sa gitna ng mga bakas ng kanilang magandang gulo, hinalikan siya ni Rafael. Hindi ito ang halik na mapusok ng isang bagong pag-ibig. Ito ay isang halik na tahimik at sigurado. Isang halik na naglalaman ng mga taon ng sakit, ng pagpapatawad, ng paghilom, at ng isang pagmamahal na itinayo mula sa mga durog na piraso. Isang halik na nagsasabing, nandito ako. Nandito tayo. Magkasama tayo rito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, isang mahinang tunog ang nagmula sa baby monitor na nasa maliit na mesa. Isang maliit na iyak. Si Lucas. Nagkatinginan sila. Walang inis, walang pagod. Isang maliit na unawa ang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Tumayo sila. Magkasabay. Magkahawak kamay. At magkasamang hinarap ang susunod na tawag ng kanilang buhay. Ang kanilang walang katapusang, maganda at pinagpalang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alina at Rafael. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Mula sa unang tibok ng tatlong puso, hanggang sa pait ng pagtataksil, at sa wakas, sa tamis ng isang bagong simula. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong umiyak sa mga sandali ng kabiguan, nagalit sa mga harap-harapang kasinungalingan, at mumiti sa mga tahimik na sandali ng paghilom. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang perpektong fairy tale. Hindi ito palaging nagsisimula sa isang halik sa ilalim ng buwan. Minsan, ito ay nagsisimula sa mga pagkakamali. Minsan, ito ay nabubuo mula sa mga durog na piraso ng ating mga puso. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ito ang susi na nagbubukas ng pinto patungo sa kapayapaan. At ang pamilya, higit sa lahat, ay hindi nasusukat sa dugo o sa mga tradisyonal na pamantayan. Ito ay nasusukat sa pagmamahal, sa sakripisyo, at sa pangakong mananatili sa tabi ng isa't isa, gaano man kalakas ang unos. Sana'y may isang piraso ng kwento ni na Alina at Rafael na nanatili sa inyong mga puso. Kung may aral man kayong napulot o emosyong nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling iwanan ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.